Ang taong 2033 ay tinuturing na mahalaga ng maraming Kristiyano dahil ito ang ika-2000 na anibersaryo ng pagkabuhay ng mag-uli ni Jesus. Batay sa tansya ng siya'y ipinangako sa krus at muling nabuhay bandang taong 33 dahil dito binibigyang diin ang kahalagahan ng Great Commission o dakilang utos ni Jesus na matatagpuan kung saan inutos niya sa kanya mga tagusunod na gumawa ng mga alagad mula sa lahat ng bansa. Bautismuhan sila at turuan silang sundin ng kanyang mga utos. Ang 2033 ay nagiging sentro ng mga kilusan ng simbahan at mga organisasyong Kristiyano na layuning maipahayag ang ebanghelyo sa lahat ng tao sa mundo. Bago sumapit ang taong ito, may mga kilusan tulad ng Go 2033 at Finishing the Task na nakatuon sa pagsasalin ng Biblia sa lahat ng wika at pag-abot sa mga taong hindi pa naaabot ng ebanghelyo. Sa paglapit ng taong 2033, hinihikayat ang bawat Kristiyano na makilahok sa katuparan ng dakilang utos, maging ito man ay sa pamamagitan ng panalangin, misyon o pagbibigay, pagsuporta bilang paghahanda sa mga saysay. Ang pagkakataong ito para sa Kristyanismo. Sa Mateo chapter 28 verse 18 to 20, lumapit si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanila na ibinibigay na sa kanya lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Dahil dito, inutusan niya sila na humayo at gawing mga alagad niya ang lahat ng tao sa iba't ibang bansa. Ipinag-utos niya na bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ng lahat ng kanyang mga utos. Sa pagtatapos, tiniyak ni Jesus na siya ay laging kasama nila hanggang sa katapusan ng panahon. Starting a discipleship group or microchurch is a meaningful way to fulfill the Great Commission in Matthew. Begin with prayer, asking God for guidance, wisdom, and the right people to journey with. Clearly define your purpose. Whether it's to grow spiritually through discipleship or to function as a simple house-based church that includes worship, teaching, community, and mission. Identify a small group of people, usually 3 to 8, who are open to growing in their faith and invite them to meet regularly. In a consistent, welcoming space such as home, park, coffee, shop, or online, use a simple and reproducible format that includes looking back, sharing accountability and answered prayers, looking up, reading and discussing a passage from the Bible, and looking forward, applying what was learned and committing to obedience and outreach. With intentionality and the Holy Spirit's leading, a small gathering like this can spark deep transformation and multiplication. Pouring yourself into this mission means offering your time, heart, and life fully to God's call to make disciples. It's not just about organizing a group or hosting meetings. It's about investing deeply in people, walking with them in their faith journey, and modeling the love and truth of Christ in everyday life. It requires sacrifice, consistency, and compassion, but also brings the joy of seeing lives transformed. As you lead, teach, and serve, rely on the Holy Spirit for strength and wisdom, knowing that you're participating in something eternal. When you pour yourself out for others, just as Jesus did, you become a vessel of His grace, and the impact can ripple far beyond what you can see.